Hey, good day. Doc Chris here, the Scrub EMD. Ang gulo na mo ko. Okay, kamusta lahat? Thank you for continuously sa mga nandyan. Natin nakikinig sa mga bago. Good day sa inyo lahat. This is Doc Chris, the Scrub EMD, and welcome to the Scrub EMD YouTube channel podcast. Kahit ano man yan. First and foremost, I would like to thank everyone na nakikinig, nanonood for the past siguro 2 months kasi ngayon lang naging mas active, and I reached a milestone kanina habang nasa trabaho. Gulat ako. Thank you guys. Sige, tingnan natin ano bang milestone yan, kahit sobrang simple lang. Anyway, yan yung topic natin mamaya. Ang topic natin ay isa sa pinaka-common na problema sa trabaho. Anyway, ano ba yung milestone na sinasabi ko? Rinig nyo ba ako? Gaya natin si Kwan, si Sean Wayne, kasi nawakan niya yung mic, diba? Try natin. Tingnan natin kung ano ba. Ano ba yung milestone na yan? Ayan. Thank you guys for giving me this opportunity. I already 100 na subscribers. Anyway, sobrang big deal din sa akin yan. Kasi una sa lahat, an accomplishment. And I will try to continue, okay, my advocacy to give primary health care online na, well, free and madali maintindihan ng mga tao. Kasi yun naman ang gusto ko, diba? Yun na naman gusto natin lahat. Ang gusto ko lang din is mag-share ng knowledge na hindi chismis, hindi lang chismis galing sa kapitbahay, hindi lang chismis sa mga kaibigan, which is reliable and factual coming from a doctor. No? Okay, yan na yung una. Ano ba ang topic natin for today? So, for our 100 subscriber, tignan nyo pala dito. Shout out kay Kuya Bien. Kuya ko ba? Okay. Nakita mo na yung short na yan. Okay. So, pag topic natin for today ay si Kuya. Kuha ko to sa World Health Organization. So, this is the topic of headaches. Halos lahat may problema nito. Halos lahat merong pagkakataon na nagkaroon ng problema nito noon. Diba? So, ano nga bang headache? So, syempre, sakit sa ulo. Pwede kasing sakit sa ulo dahil sa mga anak nyo. Sakit sa ulo dahil sa trabaho. Sakit sa ulo dahil di ka natutulog. Sakit sa ulo dahil ikaw sakit sa ulo. Sa pamilya. Joke lang. Anyway, ano bang headache or what you call your headache disorders? Alam nyo ba na hindi lang isa ang ibig sabihin ng sakit sa ulo? Or isa ang type of headache? Meron tayong dalawang parent terms. Primary headache. Siyempre, alam nyo na susunod. Secondary headache. Ang primary headache is divided also sa tatlo para malang din mas madaling maintindihan ninyo. While yung secondary headache, marami yan. Secondary meaning may cause, may dahilan kung bakit siya nagkakaroon ng sakit sa ulo na ibang karamdaman. Okay? Na hindi lang siya yun yung main cause. So, kumbaga, meron siyang main na karamdaman and associated symptom lang yung headache sa secondary headache. So, ang main topic ko for today, this afternoon, this lunch time, kung anong oras man yung napapakinggan to, is ano yung tatlong types of primary headache. Si Kuya, pagod na pagod daw. Shout out sa WHO for giving us this so realistic picture of a person having siguro sakit sa ulo sa noo. So that is frontal. Okay? Frontal headache. Pag dito, temporal sa gilid.
Okay, temporal bone. Frontotemporal kapag dyan sa part na yan. Likod ng mata, retroorbital headache. Sa headache. Occipital headache. Kung lahat, you call it generalized. Okay. Kagaya ng pain, kailangan din natin i-characterize kung ano ba yung headache na yan. Sa pain kasi, OPQRST or your old cards. Kailan nagsimula ang headache? Okay, onset. Q. Quality of headache. Yung quality ba nito parang nadadaganan, tumutusok, mabigat, parang naiipit, okay, parang nahihiwa, sharp, okay, or parang pumipulipit, parang may nakataling bandana sa ulo, okay, band-like. Yun yung quality. Q. R. Okay, relieving factors. Nawawala ba yung sakit sa ulo mo kapag nagpapahinga, nagtitake ng gamot, kapag uminom ng tubig, okay, pag wala masyadong maliwanag or walang maingay, or baka pag may sahod na, nawawala na sakit sa ulo, pero lang. Bukas, ay hindi, malapit na quincenas. December na eh. Anyway, ayun. So, relieved. Radiation. Yung headache ba ninyo ay umaabot hanggang sa likod ng mata? Tinatawag nating retroorbital headache. Yung headache nyo ba is mas kumakalat siya sa patok. Okay, kadalasan sa mga high blood, ganun yung headache nila. Yung headache ba nila, napapasuka ka? So, that is abdominal radiation. So, meron siyang extension of nausea and vomiting. Or pwede rin associated symptom yan. Okay. S. Severity. Pag severity kasi ang pinag-uusapan natin, kailangan natin i-rate from 0 to 10. So, 0, walang sakit. 10, imagine nyo kapag ikaw yung may headache, 10 ang score mo, 10 out of 10. Sumisigaw ka na, hindi ka na makabangon sa bed, umiiyak ka na, parang ayaw mo na, pangipakinggan, parang hindi mo na kaya yung sakit. 5, may pain, natotolerate mo pang magtrabaho, pero na-compromise na yung trabaho mo. Yung 8, siguro at saka 7, may pain, severe na, hindi ka na makapag-work, hirap ka na maglakad. Pero, kaya mo pa lumakad. Mga ganun. For more better description, syempre, hanap tayo ng numeric rating scale. Pag may nakita kayo yung rating scale from 0 to 10 na may muka, from a sad face to a happy face. Tingnan natin meron tayong mahanap. Numeric rating scale for pain. Okay. Tingin tayo, baka makita tayo kay Google. For sure meron yan. Ito, isa to. From 0 to 10. No pain. 10. The worst pain of your life. Okay. Baka makita tayo may face. Yan, ito. Ito yung kadalasan din namin pinapakita sa mga patients. Yan. The pain scale. From 0 to 10. No pain. Mild pain. Nakakangiti pa. Moderate pain. 4. 4 to 6 is considered moderate. Ito na. 7 to 9. Severe. Very severe na. About 9 to 10. Worst pain of your life. So, is-scale ninyo kung ano ba itsura. Pag hindi kaya ng pasyente na i-rate, tignan nyo yung mukha niya. Kung pareho sila dun sa smiley, that would equate observation of your pain scale. Pwede na rin yan. Okay? Importante yan kasi kapag nag-start kayo ng medication for pain meds, mag-base tayo sa pain scale ng WHO ladder. And take note, kapag ganon, kailangan may guide ka sa doktor kung anong mga medication ang binibigay. Okay? Hindi lahat ng pain reliever ay over-the-counter. And hindi lahat ng pain reliever ay lahat para sa sakit sa ulo.
Okay? Importante yun. Ha? Okay, balik tayo. Okay, saan na tayo? Severity, S. T. Timing. Kailan ba siya lumalabas? Kapag mostly on the any time of the day, mostly pag tanghali, mostly pagising sa umaga, mostly ba after magtrabaho. So, OPQRST. Di ba? Ano bang tolerated pain din niya? Kailangan mo din malaman yon. Kung tolerate niya yung 5, okay. Pwede nating goal is 5 and below. Kung ano ba yung best pain niya, syempre madalas kung ako gusto ko ng best pain, 0. Wala akong pain at all. Okay, ideal pain, well, kung ano yung kaya mabigay, I guess 2. Pwede mo ma-attain yung ideal, pwede mo rin ma-attain yung best pain. That depends on you how to use pain meds. And syempre, pain meds need the guidance of a doctor. Diba? Okay, let's go. Ano ba yung 3 types of headache? Diyan mo nalayo na tayo sa discussion sa description. So headache disorder, the most common disorder of the nervous system. Well, they could say it's the nervous system, pwede rin muscular system. Okay, pero mostly kasi sa head eh. Worldwide, minority of people with headaches are diagnosed appropriately by a healthcare provider. Kami po. Okay, kailangan nyo pa rin magpatingin. Hindi lang porket headache yan, kayo na magagamot. Kailangan nyo rin patingin. Malay nyo kasi yung headache nyo, baka secondary headache, dala ng stroke. Yun yung kailangan natin matignan agad. Lalo na kung may mga comorbids kayo, sakit sa puso, taas ang cholesterol, atherosclerosis, history of MI, ganun. Yun, kailangan natin makita agad. Ha? Pero depende rin sa assessment namin. Kung high risk ba siya of developing stroke or what. So, ano ba yung type of headaches? Pwede nyo naman daanan to sa website. Pwede kong ilagay yung link sa description later. Types of headaches. Migraine headache is 1. Si migraine headache kasi, this is typically the most common actually of all the 3 primary headaches. Migraine. Mina-migraine ako tol. Sabi nila. So, presentation kasi nito, may mnemonics kasi yan. Pounds. Pulsating. Usually one-sided. Okay? Pulsation. Pulsating, pumipitik sa ulo. One-sided. Or unilateral. Or ano pa? Onset nito. Well, yung onset ng headache na to and the span of the headache is usually around 24 to 72 hours or 3 days diretso, no? Pulsating, onset is around yun nga up to 72 hours or 3 days. Okay? Unilateral, isang side lang ng ulo with presentations of feeling nausea, the most characteristic feature. Pag nasusuka ha, hindi sumuka, yung magkaiba yun. Nausea lang. At the same time, masakit ang ulo. Madalas, migraine na yun. Okay? Attack frequency is anywhere between once a year or once a week. Alam mo yun, kung once a week naman, sobrang kawawa ka naman. Okay? Pounds. Pulsating. Onset is around 3 days. Unilateral with nausea. Disabling. Kapag disabling, yung pain score niya nasa around 7 above. No? Moderate to severe pain. Ibig sabihin nun. No? So, yun ang type. First, migraine. Si migraine, masasabi nila, parang may nakikita kong mga ilaw, liwanag. Hindi porket may nakikita kang aninag, liwanag habang sumasakit ang ulo mo. Ibig sabihin, kinukuha ka na ni Lord. Hindi. Okay? That's what you call an aura. Maraming types of aura kapag migraine. Pwede natin yung discuss sa iba pang video kasi medyo madami yun. Yung aura na yun, pwedeng visual, pwedeng auditory, pwedeng ayaw mo sa amoy mismo. Yun. So, pwede dalawang klase. Migraine with aura, migraine without aura. Ano yung pangalawa?
tension type headache, kagaya nung sinabi ko kanina, paano pag yung parang pakiramdam na may band-aid or may bandana na nakatali sa ulo mo? So yan, yun yung presentation of most common on tension type headache. Kasi may tension on the muscle areas or in the glabella. So pwedeng episodic siya, fewer than 15 days per month ang reported. Pwedeng chronic, more than 15 days per month. Okay? Often, usually kapag ganito, teenagers. And often, women. 3 out of 2. Okay? 3 women out of 2 men. Mas na-apektuhan ng babae. Again, ito, ang mechanism nito, yung kanina, diba, CNS or nervous system. More of stress-related issues to from the muscle, either from the neck or the musculoskeletal neck or yung mga muscles covering the head. Okay? So, pag ganito, usually highly responsive sila sa mga medication of your analgesics. Okay? And the headache is described as pressure or tightening ang pakiramdam. Yun nga, parang nakabanda na. Kapag yung headache naman na parang nasusuka, si migraine yun. Okay? Now, sumisilip yung pangatlo. What is cluster headache? Cluster headache yung pangatlo, and it is the rarest. Take note, it is the rarest. Kung sa headache naman ng tension ay females ang mas common, males naman ang cluster. And it is usually presented with a chronic presentation. Okay, 1 out of 1,000, mostly men, with noted extreme severe pain with autonomic presentation. Pag sinabing autonomic presentation yan, napapaluha, napapasipon, okay, nagkakaroon ng features of namumula ang mata, yun. Mga ganyang features, cluster headache yan. And also often, kapag yung ganyang cases, very debilitating din. And sometimes they respond with pain medication na meron din additional medication. Actually, sila tayo nag-respond sa may caffeine or coffee. Caffeine. Okay, yun yung tatlong primary headaches natin. Na may sinabi dito, headache secondary to medication. Yan, I consider as secondary headache. Minsan kasi, kung naalala nyo yung mga gamot, syempre, hindi ko naman sinasabi na bawal yung gamot. Okay? Kailangan din siya sa mga pang-araw-araw, lalo na kung may specific ang karamdaman. Pero make sure, kapag meron kayo naramdaman na kakaiba, habang naggagamot kayo, lalo na sa mga gamot sa puso, magpatingin agad sa doktor. May mga gamot talaga na mag-cost ng tinatawag natin pagluwag ng daluyan ng dugo, lalo na sa utak, na gamot din para sa puso. Okay? Madalas dyan yung mga nitrates. Now, may benefits sila. The benefit of that is iniiwasan ng gamot na magkaroon ng bara sa puso. However, yung pag-iwas ng pagbara ay mechanism nun ay pagluwag ng daluyan ng dugo. Lumuluwag din ang daluyan ng dugo sa brain. Pag nagkakaroon ng vasodilation sa brain, magpe-present ka din ng dizziness, headaches na presentation. Take note, yung mga yon kagaya yun ng nitrates. Okay? Pero yun, secondary yun. Usually secondary. Now, ano ba ang kailangan natin malaman as mga Pilipino or mga nanonood lang na hindi doktor? Ano ba yung mga red flags? Well, kung red flags lang naman ang pag-uusapan natin, kapag may headache ka at edad mo 50 pataas, yan dapat kailangan magpatingin ka agad sa doktor. Okay? Yung aso ata yun. Tapos,
kapag yung headache mo, biglaan. Pag biglaan yung pananakit, sobrang sakit. Parang may pumutok or the worst headache of your life. 10 out of 10 presentation, well, kailangan makita agad ng doktor. Kasi lalo na pag may edad, yun yung mga presentations na nag-consider tayo ng possible stroke. Okay, 50 above, lalo na yan. Headaches increasing in frequency despite nagagamot ka. Well, may mga medications tayong ibibigay sa mga headache. Pero kung hindi gumagana ang gamot, kailangan na nang magpatingin sa doktor. Lalo na kung hindi gumagana yung mga gamot na binibigay, baka kasi kailangan mo na ng CT scan. And take note, pag nag-diagnose tayo ng headache, hindi agad-agad CT scan, guys. Yun lang, kung naggamot ka, hindi gumana, kailangan ng CT scan. Hindi yung pag sumasakit pa lang ang ulo, CT scan agad. We must maximize our resources. Sabi nga ng mga mentor namin. Maximize our resources. Now, paano pag nagka-seizure? Nagkaroon ng seizure episodes, ganun. Well, yun, neurologic symptom yun. Kailangan din ma-assess agad. Pa-CT scan, pero neuro-PE kompleto. Yun. Kasi baka may mga bukol din sa utak na nagkakos nun. Or pwede ring aneurysm, okay, or stroke pa rin. Paano kapag yung pasyente meron ding ibang karamdaman kagaya ng HIV? No, nadaanan na natin yan. Kasi kapag immunocompromised, mas prone ka sa mga presentations ng abscess. Yan, kailangan na ng neuroimaging. Kaya mahalagang sabihin nyo lahat ng karamdaman nyo para malaman ng doktor kung ano yung mga test. Malay nyo pala ito pa ay karamdaman na meron ka at nag-headache ka. Yun ang consideration ng CT scan mo on the first consult. Hindi lang yung headache. Okay? Tell them. Ano pa? Biglang nawala ang paningin mo. Well, kung sino man ang tao, hindi matatakot na nawalan ka ng paningin sa isang mata. Well, yun, warranted na yun ng CT scan. Matik yun. Okay? Ano pa? Na-involve ka sa isang accident. Head trauma. Kahit ilang taon man yan, pa-CT scan ka pa rin. Okay? Let's say nauntog ka dahil nanonood ka ng live stream ni Papayo habang basa pa ang sahig, nadulas ka, nauntog ka. Akala mo okay ka, after 5 years, sumasakit ang ulo mo, yan. Kailangan na magpatingin sa doktor, baka kailangan mo na ng CT scan. Shout out, Papayo. Yun lang naman. So, ulitin natin. Ano ba yung mga kailangan natin tignan? Pag above 50, biglaan ang sakit, sobra. Thunderclap, 10 out of 10. Tumataas ang severity ng headache kahit naggagamot. May iba kang karamdaman na nakakababa ng resistensya gaya ng HIV or infection or cancer. Headache na may systemic condition, ito pala tinabanggit, kagaya ng SLE, okay, or cardiac diseases na autoimmune, neurologic deficit gaya ng stroke, at saka gaya ng nasabi ko doon, seizure episodes, AV malformations, aneurysms, pagkabulag ng mata or namamaga ang mata dahil sa glaucoma, CT scan. Okay? Or baka kasi may bukol din sa mata. Okay? Headache, dala ng trauma sa ulo or vehicular accidents. Kailangan CT scan. Okay? Kung wala ka naman ng mga yon at hindi ka pa naggagamot, gamot muna tayo. Okay? Gamot muna tayo. Siyempre, yung pera na panlalaan mo sa imaging, pwede mo naman ipambili ng gamot. Ilaan mo sa ibang parte. Okay? Pwede mo naman ilaan yun para sa handa nyo ngayong holiday. Pero kung meron ka sa mga red flags na nabanggit ko, make sure na magpatingin agad sa doktor para alam natin kung ano yung susunod na hakbang at makuha nyo yung tamang
medical advice. Okay? So, yun lang naman yung headache na topic. Bilis lang naman, di ba? 25 minutes, ang tagal pala nun. Anyway. Yan, headache. Maganda kasi yung topic ng headache kasi aside from back pain, ito yung pinaka-common na pinapatingin. Kahit sa mga empleyado. May mga empleyado nga, pupunta doon ng umaga para magpatingin dahil masakit ang ulo kasi puyat. Diba? Okay, kung puyat, we need to assess kung gaano katagal. Ilang araw na. Or let's say, nagkaroon ng trauma, na aksidente sa motor, gano'n. Kailangan i-investigate. Okay? It's always important for you to seek consult sa amin. Hindi dahil doktor ako, kundi, syempre, kahalagaan ang kalusugan ay dapat napoprotektahan. Kasama mo ang isang doktor. Di man ako yon, basta alam ko dapat may doktor ka. Okay? Siguro na ako, nandito ako sa YouTube, pinapakinggan, pero sana maintindihan nyo kung bakit hindi lang, huwag nyo basta-bastahin ang headache. Ang headache kasi maraming pwedeng senyales yan. Sabi nga kanina, di ba? Migraine lang, pwedeng simpleng migraine lang yan. Gagaling ka after a few days. Or di kaya, kapag papanay-panay yung headache, umabot ka na ng more than 2 weeks, 30 days, baka kailangan mo na ma-investigate further. Or check mo yung iba mong mga karamdaman. Baka, yun ang mga salarin. Sorry. Okay? So, hanggang doon lang naman. And I hope may mga natutunan kayo with regards to headache. Thank you for all those who have returned na nakikinig. Thank you for the new subscribers, guys. Thank you. It means a lot to me. And it means a lot para pagpatuloy ko yung health literacy advocacy ko. For everyone na, well, that finds YouTube easily accessible for health tips. I don't I don't give free consults online dito. Wala akong free online consultations kasi I'm still under training, no? Licensed doctor ako, pero may specialty ako, and I am currently not practicing a private practice. I'm just providing health information for all, and it's for the benefit of the Filipino people. Okay? So, hanggang dun lang. Thank you everyone, and God bless. This has been Doc Chris, the Scrubby MD, wala nang boses. And I am signing out. Bye.